Ano ang mga karapatan ng consumer o mamimili sa nabiling depektibong bagong sasakyan? Ating talakayin ang kaso ng Department of Trade and Industry versus Toyota Balintawak Incorporated at Toyota Motor Philippines Corporation na may GR numbers 254978279. On May 17, 2016, bumili si Marilu Tan ng Toyota Fortuner from Toyota Balintawak Incorporated o TBI sa halagang 1,476,000. Subalit habang ang sasakyan ay minamaneho ng kanyang asawa na si George, matapos itong mai-release ng TBI, napansin ng mag-asawa na mayroong jerky movement kapag nagpapalit ng gear sa transmission nito. Immediately, ini-inform ni Marilu ang sales agent ng TBI na si Michelle tungkol sa defect ng sasakyan. Ang sagot ni Michelle, maaari daw na ito ay na-stock lamang at kung patuloy itong gagamitin, mawawala na ang depekto nito. Makalipas ang isang linggo, ibinalik ni Marilu ang sasakyan para sa repair nito. Subalit, ito ay tinanggihan ng TBI dahil walang appointment si Marilu sa TBI. Ibinalik ni George sa TBI ang sasakyan para sa service check-up and repair. Ayon sa TBI, may defect ang sasakyan sa transmission nito at kailangang palitan ang transmission assembly o kaya ay i-reprogram ang engine control unit software ng sasakyan. Ayon sa TBI, walang babayaran ng mag-asawa. Subalit sa pagpupulong na naganap noong June 28 at 29, 2016 between spouses Tan and TBI, inidemand ni Marilu na mapalitan ang kanilang sasakyan o kaya ay i-refund ang pera na kanilang ibinayad. Ito ay hindi sinang-ayunan ng TBI. Ayon dito, ang Republic Act No. 10642, otherwise known as the Philippine Lemon Law, ay iniaalaw ang hanggang 4 na beses na repair attempts bago palitan ang biniling sasakyan. Nag-file ng letter complaint o reklamo si Marilu laban sa mga respondents sa Department of Trade and Industry o DTI. Ayon sa inihaing reklamo ni Marilu, binili niya ang isang bagong sasakyan gamit ang kanyang pinaghirapang pera. Ang mga respondents ay nagkasala ng unfair business practice nang ihatid nila sa kanya ang sasakyang may depektibong transmission na may mahalagang papel sa overall performance ng sasakyan. Sa paglalabas ng sasakyan na may defective transmission, nilabag ng mga respondents ang kanyang karapatan bilang isang consumer o mamimili. Ang mga respondents ay may kasalanan at kapabayaan sa pagpapahintulot na mailabas ang isang depektibong sasakyan at dahil ang depektibong transmission ay maaari lamang maayos matapos ang 2.5 buwan o humiling si Marilu ng pagpapalit ng naturang sasakyan o ang pagbabalik ng kanyang ibinayad na pera. At ayon sa Article 100 ng Republic Act No. 7394 na kilala rin bilang Consumer Act of the Philippines, kung ang depekto ng produkto ay hindi maaayos sa loob ng 30 days, maaaring humiling ang mamimili ng pagpapalit ng unit o agarang pagbabalik ng halagang binayaran na may kasamang kaukulang dagdag na pera nang walang prejudice to any losses or damages. Habang dinidinig ang kaso sa DTI, dinala ni Marilu voluntarily ang sasakyan sa TBI for change oil and ECU reprogramming. Naayos naman ang sasakyan at nai-release ito kinabukasan. Nagbaba naman ng desisyon ang DTI Arbitration Office in favor of Marilu. Ini-order ng DTI
napapiliin si Marilu sa dalawang options. Ang isa ay palitan ang produkto ng parehong klase o kaya ay i-reimburse si Marilu subject to monetary updating. Dagdag pa nito, pinagbabayad ang mga respondents ng halagang 240,000 pesos bilang administrative fine ayon sa Table of Fines ng Consumer Act of the Philippines. Ayon sa DTI, ang applicable law sa kasong ito ay ang Consumer Act of the Philippines at sinabing ang enactment ng Philippine Lemon Law ay hindi nagbabawal sa aplikasyon ng Consumer Act of the Philippines o Republic Act No. 7394. Nag-file ng appeal ang mga respondents sa DTI Secretary. Subalit, ang desisyon ng DTI Arbitration Office ay ini-affirm ng DTI Secretary. Umapila ang mga respondents sa Court of Appeals o CA under Rule 65 Petition for Certiorari, kung saan ininalify ng Court of Appeals ang ruling ng DTI Secretary, thus ang complaint ni Marilu ay na-dismissed. Ayon sa Court of Appeals, the DTI Secretary committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction in rendering the decision of affirming the DTI Arbitration Office decision. Ibig sabihin nito, nagkaroon ng pag-abuso ang DTI Secretary sa pagpapasya nito o sa desisyon na umabot sa kawalan o labis na jurisdiction nang pinagtibay nito ang desisyon ng DTI Arbitration Office. Nag-file ng motion for reconsideration sa Court of Appeals ang DTI Secretary. Subalit, ito ay idininay noong June 15, 2020. Bilang remedy ng DTI Secretary, nag-file ito sa Supreme Court ng petition for review on certiorari based sa Rule 45 ng Rules of Court. Ang desisyon ng Supreme Court, walang merit sa petisyon ng DTI Secretary. Ibinasura ng Supreme Court ang petition ng DTI dahil ang DTI Secretary ay hindi ang tamang partido para maghain ng petition o hindi siya ang real party in interest dahil ito ay umaakto bilang quasi-judicial body nang naglabas ito ng desisyon noong August 17, 2017. Ang real party in interest sa kasong ito ay si Marilu. Pangalawa, ayon sa Supreme Court, ang kasong ito ay moot and academic dahil wala ng justiciable controversy nang ma-repair ang sasakyan noong September 9, 2016 at maibalik ito ng maayos kay Marilu. Subalit, kahit ito ay moot and academic, maaari pa rin talakayin ng Supreme Court dahil ito ay pasok sa isa sa mga exceptions na ang ganitong kaso ay maaaring maulit yet evading review. Ayon sa Supreme Court, ang ganitong kaso ay dapat matugunan dahil ito ay maaaring maulit, ngunit hindi kaagad matugunan ng mabilis. Kaya naman itinuring ng Supreme Court na nararapat na maglapat ng mga governing principles para sa mga susunod na kontrobersya katulad ng kaso na ito ng DTI versus TBI at Toyota Motor Philippines Corporation. Inilahad din ng Supreme Court sa kasong ito na ang Philippine Lemon Law ay hindi exclusive remedy. Inulit ng Supreme Court ang principle sa statutory construction. When the law is clear and unambiguous, the court is left with no alternative but to apply the same according to its clear language. Sa kasong ito, malinaw sa Section 7 ng Republic Act No. 10642 o ang Philippine Lemon Law na walang pumipigil sa mamimili na gamitin ang mga remedyo ng Consumer Act
of the Philippines o anumang batas, kahit na ang paksa ng reklamo ay isang brand new na sasakyan. Umayon ang Supreme Court sa posisyon ng DTI Secretary na ang Philippine Lemon Law ay alternatibong remedy na inigrant ng batas sa consumer o mamimili at may kalayaan ang mamimili to choose to enforce his or her rights under the Consumer Act o sa kahit anumang batas na applicable sa kanyang kaso. Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na to tungkol sa Philippine Lemon Law. Patuloy na manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, Attorney Claribel Lucina.